Kung ang pastor po ay honest na maituro yung katotohanan, kukunti lang yung makaka-appreciate sa kanya. Number one, hindi siya marunong mambola. Hindi kanya aabusuhin. Nais niyang maituro yung salita ng Diyos sa iyo. Ang problema, kukunti lang yung may appetite sa teaching. That's why, kukunti talaga. Sabi ko, kung tao mamimili ng mga tao po, di ba, may mga taong ang value ay ginto, may taong ang value ay silver. Ano yung silver? Pilak. May taong ang value ay tanso. Alin sa tatlo yung gusto mo makasama? Ginto, pilak o tanso? Sa ginto. Pero yung ginto, kukunti lang po yun. Tama? Mahirap hanapin ng ginto. Kaya, pag may nakita kang taong ang value ay ginto, huwag mong pawawalan yan. Kasi hindi ka niyan lolokohin, hindi ka abusuhin yan. Ang nais niya, maitaas ang antas ng iyong pag-iisip at pamumuhay, especially po sa bagay ng Diyos. Yan po yung aking na-realize. Kaya pag tinignan niyo yung mga churches, ang dami-daming membro, balikan mo, bakit dumami yung membro? Abay, tingnan mo ginawa, yung pastor makarisma, mabuladas, magaling kumuha ng atensyon ng tao. Ako po, hindi po ako charismatic eh. Ang isa lang alam ko, yung ituturo ko, yung salita ng Diyos. Di po ba? Yun ang mahalaga sa lahat. Yung kasing relationship po natin, pansamantala lang yan. Pero ang relasyon mo pag na-establish sa Diyos, that is eternal. At walang ibang mahalaga po ma-establish yung relasyon mo sa Diyos sa pamagitan ng unawa ng katotohanan. Kaya ang question palagi, ano ba yung pinapaniwalaan natin? Meron ba? Isa-isayin mo, ano ba yung pinapaniwalaan mo? Kung meron, second question, saan galing yan pinapaniwalaan mo? Pangatlo, gaano yan katotoo? Baka hindi naman totoo yung pinapaniwalaan mo. Kasi wala kang batayan. Di ba? Buong buhay mo, pinapaniwalaan mo, hindi pala tama. Wala ka palang batayan. Eh patay ka dyan, di ba? Di ba sayang ang buhay? Sayang po. Nasa isang grupo ka, tumanda ka na dyan, nagkaanak ka na dyan, hanggang dumami kayong pamilya dyan. Pag tinanong mo, ano ba pinapaniwalaan nyo? Ay, bahala na si pastor. Eh, di ba yun? Ang kalooban ng Diyos, yung bawat mananampalataya po, lumago yung kaalaman sa ating Panginoong Hesukristo. At ang trabaho po ng mga lingkod talaga ng Diyos, ituro yung laman ng Biblia. Sa umaga po ito, gusto kong isettle yung isang bagay. Ang mukha yung tanong ni sister kanina, gaano daw yung time ng ating pagitan mula sa panahon ni Kristo at sa ating panahon, makikita niyo po ngayon yan. At papakita ko po sa Biblia na yung ating pananampalataya na si Kristo dumating na. Yung mga nagsasabing hinihintay pa yung pagdating ng Panginoon Kristo, ang tanong ko, wala pa sa iyo si Kristo o meron na? Hinihintay mo pang bumalik, ibig sabihin wala pa sa iyo. Tama po? Common sense. Pero pag nasa iyo na yung Kristo, dumating na, hindi pa? Yes. Papakita po ngayon, yung batayan po ng paghihintay ng pagdating ng Kristo, walang pangako ang Diyos sa mga tao ngayon patungkol doon. Yun ay pangako ng Kristo sa mga taong kausap niya noong panahon niya at hindi po siya nagsisinungaling. Yung mga mananampalataya na dumanas ng kapighatian na hindi natin naranasan, sila po yung binibigyan ng comfort, hindi tayo. Kasi hindi naman natin naranasan yung naranasan nila. At makita po natin majority po ng katuruan sa maraming relihiyon, ganoon. Alam nyo, ni-research ko, 500 AD, meron na naghihintay ng pagbabalik ng Kristo. Hanggang ngayon, hinihintay pa rin nila. Ano na ba tayo ngayon? 2025. Ang sabi nila, malapit nang dumating ang Kristo. Yung nagsasabing malapit nang dumating Kristo, namatay na, hindi niya nakita. Pero yung turo po ng Biblia, makita niya napakaganda kasi yung Kristo ng Biblia, nasa sa iyo na. Nasa sa iyo. Anong mas maganda? Anong mas mainam? Yung Kristong paparating pa lang o yung Kristong nasa iyo na ayon sa Biblia? Yung Kristong paparating pa po, yung hinihintay nila sa Jerusalem, magtatayo pa rin ng templo para doon daw ululuklok ang Kristo. Kahit magkatotoo po yun, kawawa tayo. Hindi mo siya malalapitan. Si Bongbong nga, di makausap eh. Hindi mo mapupuntahan sa Jerusalem. Gusto niyo ba yun? O yung sinabi ng Biblia, Christ in you. Ang sabi sa Colosas 1:27. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery
among the Gentiles. Ito po'y hiwaga. Misteryo yan. Ano? Ano yung mystery? Which is present tense. Pag binabasa niyo po yan, titingnan niyo yung timeline nung nagsulat o nung nagsasalita, hindi yung sayo. Si Pablong sumulat, isinulat po yan siguro mga around 60 AD or 62 AD, which is, ang sabi niya, sa panahon na sinusulat niya, si Kristo in you. Sa panahon ni Pablo, nasa ng Kristo? Paparating pa o nasa kanila na? Nasa kanila na. Ngayon, pag tinanong mo, hinihintay pa yung pagbabalik ni Kristo, tatanungin ko, wala pa ba sa'yo? Biglang mag-iisip, oo nga no. Sabi ng Biblia, Christ will come in you ba? Christ, present tense, is in you. Tama? Ang papaniwalaan ko po yung nakasulat, hindi yung sabi-sabi ng kahit sino. Mas maganda yung nakasulat. Kahit naman sa usapang legal yung verbal na usapan, nagbabago yun Pero pag nakasulat, pareho niyong pinirmahan, wala ka lusot dyan. Nakasulat. Tama? Dito ko sa nakasulat. Ayun. Kaya nga po mga minamahal, nakita ko, majority po ng mga professing Christians na hindi alam unawa po talaga yung Biblia, hindi sila naturuan. Tinuruan sila ang itinuturo sa maraming mananampalataya, paano sila takutin. Na pag hindi ka naging tapat sa gawain ng Diyos, sa organisasyon na ito, na narito yung leader at hindi ka sumunod, ikaw ay isusumpa ng Diyos. Ganun yung maririnig mo. Pag hindi ka nagbibigay, pag hindi ka nagkakaloob, babalingan ka ng sumpa ng Diyos. Palaging ganun marinig mo. Di po ba? Kaya karamihan ng isip ng mga mananampalataya, nandun yung takot. Hindi naman ay tuturo talaga yung laman ng Biblia. Di po ba? Ngayon po, gusto ko ibigay po sa inyo, kung meron po kayo nais matutunan, ito po yung mahalaga ngayon. Sabi ko po sa amin, ang aking wish, pag ang mananampalataya dumadating sa church, gawin nating parang Bible school. Pag pumunta kayo sa eskwelahan, ilang libro ang dala nyo? Si Abby po, hinahatid namin dahil sa dami na libro, bumili kami ng karte. Hindi na mabuhat ni Sister Virgie Kasi ang dami, di ba? Kung ito ay Bible school, may dala ba kayo libro? Magagalit si teacher pag wala kang libro. Tama? Gawin po natin ito. Lifetime endeavor na habang nabubuhay tayo, aralin natin yung laman ng Biblia. Ito po yung salita ng Diyos kasi. Ito po yung ating textbook para hindi kayo maloko. Anong gusto nyo? Niloloko kayo o hindi kayo maloko? Kasi pag alam niyo yung laman ng Biblia, pwede i-correct si Brad Ray o kaya si Pastor. Brad, parang hindi tama yan Willing pong magpa-correct. Gusto ko yon. Kasi baka mga mali nga ako. Yung may pride lang po, hindi nagpapa-correct ng mga pastor. Kaya ako po nagbabago ng pag-aaral. Bakit? Kasi po, yung mga nag-aaral, umaakit yung antas ng pag-aaral. Common sense naman Mula prep, mananatili ba sa prep yan? Siyempre, mag-grade 1, mag-grade 2, mag-high school, mag-college, meron pang masteral, may doctoral pa nga, di ba? Walang katapusan po yung pag-aaral, lalo na sa aklat ng Diyos. Kasi ito yung haharapin natin pang walang hanggan. Alisin nyo sa isip nyo yung, pupunta ako sa simbahan para ako'y sumamba sa Diyos. Karamihan po ganyan ang isip, hindi. Ang pagpunta po dito ay para magpalakasan sa isa't isa, to strengthen, to edify, bawat believers para sila'y matibay at sapat po yung kanilang pananampalataya. Yung pagsamba po, pwede mong gawin yan sa bahay mo. Kahit kayo lang ng Diyos ang nag-uusap. Kasi karamihan ng isip, punta sa simbahan, sasamba. Panay feelings lang yun, umiiyak. Pagkatapos ng service, meron ba siyang natanggap na katuruan? Wala. Emotion. Di ba nung tayo Katoliko, sapat na yung pumasok sa simbahan. Paglabas mo, feeling mo, di ba para kang nahugasan ng konsyensya. Pwede na naman gumawa. Kasi ikinumpisal mo kay among yung lahat ng kasalanan mo. Sige, manalahin ka ng 7 Abaginong Maria at ikaw pinatatawad ko na. Pwede na naman. Mga politikong nandyan, pwede na naman magnakaw kasi nagsimba na. Lalo na kung nagkakaloob kay Father. Tama. Hindi po ganun Yung po yung naituro ng relihiyon sa atin, walang puso. At kinamumuhian ng Diyos po yung panlabas na anyo ng mga taong relihiyoso. Kaya yung tingin nila, in vain they worship me, ang sabi ni Kristo, having the commandments of men as doctrine, ang sabi niya. Hindi po ganun ang sinasabi ng Panginoon. Mas gusto natin po yung tama at tumpak, di po ba?
Biro mo, pupunta ka dito, siyempre maliligo ka, kailangan mo ng sabon, siyempre magsishampoo ka, magpaplansya ka pa ng damit, meron ka pang pabango siguro, maggagasolina ka pa at mamamasahe dito, may offering ka ba? Kumusta? Anong natanggap mo? Pag-uwi mo, binola-bola ka lang, inuto-uto ka lang, tinakot-takot ka lang, in-entertain ka lang, para mauto-uto ka nung pastor. Yung pastor, hindi rin niya alam kung ano ituturo niya. Alam niyo ba, sa mga churches, meron tinatawag na yung sistema na bago ka lumabas ng building, dapat naiwan yung emotion mo sa loob. Para na sa ganon, hindi mawawala yung isipan mo at damdamin mo doon sa building para balik ka ng balik. Yun ang sinasabi ni Karl Marx na yung religion po is addictive. Addict ang mga tao sa relihiyon. Yung dadramahan ka ba, paiyakin ka. Bago matapos ang service mo, meron yan. Paiyakin yung dadramahan ng preacher. Kaya pag uwi mo, yung damdamin mo naiwan doon. Faithful ka sa religion. Kaya may mga tao po nagpapakamatay sa religion. Hindi yung katuruan. Yun ang problema. Ang tunay po, may kalayaan ang mga taong nasa katuturan at merong common sense. Paano ba natin maunawaan po yung Book of Revelation? Hinanap ko po yung research ko po yung mga unawa ng mga church fathers ng mga around 1500s, ng around 2nd or 4th, 3rd century. Alam nyo, maganda kasi ngayon, hindi ka mukha 30 years ago, wala kang access sa ganon. Ang may alam lang nun yung mga nag-aral sa matataas na antas ng universities para malaman mo historical facts. Pero ngayon, hindi po, mag-google ka lang, makikita mo yung kasaysayan. That's why, kamukha po ng ating Panginoon Kristo. Bakit ka maniniwala sa hindi mo nakita? Kaya may nagsasabi yung Kristo daw ay kwento lang, hindi totoong personality yan. Myths and legend lang daw yan. 30 years ago, pwedeng ma-shake ka kasi wala kang access sa information. Pero ngayon po, grabe. Pag nahanap mo yung mga historians during the time ng 1st century, pag sinabing 1st century historians, yung mga kaalinsabay ng Panginoon na buhay sa time na yon. Hindi sila mananampalataya, pero meron silang record ng history na kanilang isinulat kung ano yung nakikita nila sa panahon na yon. And one of them po si Josephus, isang pariseo, isang taong may mataas na antas ng kalagay sa lipunan ng mga Hudyo, naging priest din po sa temple at naging general ng army ng Israel. Gaano katinding klaseng tao na yan? Siya po ay sumulat ng kasaysayan ng War of the Jews. At yung po existing writing ni Josephus at accepted po ng mga historians and even mga non-universities sa Europe, sa US, accepted nilang tao yan at historian siya. Doon sa portion ng patungkol sa Panginoon Kristo, alam niyo po yung nakasulat doon sa aking nabasa, yung detailed account po nung trial kay Pilate, nabasa niyo ba yun? John 18:19. Dinala si Kristo ng mga religious people ng mga Hudyo at pinagbintangan siyang nagtatayo daw siya ng political kingdom bilang rebellion kay Caesar. Pero yun po ay false accusation. Kaya nung tinanong siya ni Pilate, ikaw ba'y hari ng Hudyo? Ikaw nagsabi niyan. Pero ang sabi niya, yung aking kaharian wala dito. Bakit? Kasi ang kaharian dala niya is heavenly and spiritual. Wala kang makikitang statement ni Christ na i-overthrow si Caesar. Wala. Di ba may mga pariseo na siya ay hinuhuli sa bibig niya, nagdala. Sabi niya, kami ba'y nararapat magkaloob kay Caesar? Alam na, nababasa ng Panginoon yung isip ng tao eh. Sabi niya, kumuha ka ng coin. Ano yung mukha na nakita mo? Kay Caesar. Sa kabila, sa Diyos. Ibigay mo yung kay Caesar para kay Caesar at ibigay mo yung sa Diyos para sa Diyos. Wala pong doon, wala pong rebellious o inciting to sedition na sinasabi. Kaya hindi totoo yung kanyang accusation. Alam nyo, doon sa writing ni Josephus, ang sabi niya, yung una daw na nag-accuse kay Kristo kasama nila sa grupo nila ng mga estudyante ni Gamaliel. Si Gamaliel po, para sa Harvard University, sa time na yon, very influential person na tagapagturo ng batas. At sabi ni Josephus, one of the first who accused Christ is one among us, ang sabi niya. Pinanganak po si Josephus 38 AD. So nandun pa si Christ, pinako po
30 AD, it's only 8 years. From 30 to 70 AD, you have 40 years. Buhay pa po yung mga nagpako at nag-akis kay Kristo. And the good thing, sinulat ni Josephus, kasama niya sa grupo nila, may edad na, yung unang nagbintang kay Jesus do sa trial ni Pilate. Gaano katindi po yung katotohanan na yun. At ang testimony, si Christ is a person na sinasamba ng mga Hudyo, mga believers, at a man of doer of many miracles. Sabi niya, kung pwede mong tawagin kung siya'y tao nga. Unbeliever po si Josephus, pero isa po siyang Judaistic Jew, pero yung testimony niya sa influence ni Jesus Christ during that time, ay nandoon sa writings. Kaya yung ating pinapaniwalaan po at ang Biblia na ito po'y salita ng katotohanan. Therefore, ang general belief po ng marami is that, doon po tayo sa Daniel chapter 2, verse 34 po, tinan nyo. Ito po'y prophecy ni Daniel na naginip si King Nebuchadnezzar. Right? Si Daniel po, dinala sa Babylon mga around 605 BC. Ito po, magkakaroon tayo ng yung question ni ma'am kanina, yung date. Gaano kalayo tayo kay Kristo at sa panahon natin, makita niyo po. Nandyan po yung Babylonian. Mahalaga po ito para maunawa natin bakit dumating si Kristo at para kanino at para saan. Yan po yung background. Yung 3 friends ni Daniel na inilagay sa sa oven. I hope na familiar kayo, di ba? Yung time na yan, ang nagro-rule po sa buong mundo is the Babylonian Empire. Ang Babylonian Empire po, ang Diyos po yung nagbigay ng kapangyarihan sa kanya. Bakit? Kasi ginamit siya para hatulan po yung Israel na nandun sa the land. Tatandaan po nyo, nung lumabas ang Israel sa Egypt, sinong nanood ng 10 Commandments? For 40 years, dinadala silang ng Diyos dito sa Promised Land. Doon sila naging nation. Nung naging nation sila, may kontrata sila sa Diyos. Pag kayo ay naging masunurin, pag kayo ay naging obedient, nasa inyo yung blessings. Ano yung blessings? Pag binasa nyo po, yung lahat ng blessing nando sa Genesis 12, 1-3. Blessing ng lupa, prosperous life, security, at kingdom nation. Nandun yung pangako, iniligay po kay Abraham, kaya si Father Abraham, kaya tinawag na the blessing of Abraham sa kanila. Alright. Ibinigay pong lahat yun. Kaya lang, kung sila ay magiging disobedient, may kaakibat pong penalty, yung pong cursings, mga sumpa. Tignan nyo, Joshua 21:43 hanggang 45. Para magkaroon po kayo ng idea, paano tayo naging mananampalataya? Ba't sinasabi ni Brother Ray, dumating na yung Kristo? Ba't sinasabi ni Brother Ray, tapos na yung tribulation, wala na mangyayaring end of the world? Wala na yung Antikristo. Bakit? Ito po yung sagot. And the Lord gave. Ano yung gave? Past tense, future? Past tense. Gave unto who? Ano ang ibinigay? All the land. Ibinigay na nung pumasok sila dun sa the land, which He, the Lord, swear to give unto their fathers, and they possess it and dwelt therein. Lahat ng pangako ng Diyos na-enjoy nila during this period. Kung bibigyan natin ng date to, this around 14 to 1500 BC. Ay, maganda po. Ang Bible po kasi napakagandang aralin because ito po yung ancient document. Nung panahon pa po ng umpisang nagkaroon ng tao sa mundo. I-google nyo. Ang sabi nila, yung lugar po na yan, ng Israel, ng Babylon, ng Nineveh, ng Egypt, especially yung Babylon po, yung Mesopotamia, makita, i-google nyo, makita, matututo po kayo. Ang tawag dyan ay cradle of civilization. Ano ibig sabihin? Dyan po nagmula ang pagdami ng tao dyan sa specific place na yan ng Mesopotamia o yung tinatag na ancient Near East. Consistent po sa Bible yon kasi merong iniligay na River Euphrates tsaka Tigris River. Yung po yung nakalagay sa Genesis 2, kung saan nakalagay po yung Garden of Eden, nando sa Euphrates River, yung 4 rivers na yon. At yun pong lugar po ng Babylon o Mesopotamia with Assyrian Empire, nandun po yung Tigris at saka Euphrates River. Kaya ako'y naniniwala, yung Garden of Eden po, isa talagang literal na place before na magkasala si Adam at si Eve. So dito, nagkaroon sila ng lupa, ibinigay yung blessing 44.
And the Lord gave them rest round about. Ano ibig sabihin? During that time, wala silang kaaway. Walang ibang bansa na magkakaroon ng kapangyarihan over them. Why? Because God is the one who is empowering nations in His own purpose. There is no power in the world na hindi galing sa Diyos. Ganyan po kapangyarihan yung Diyos ng Bible. Kaya sabi niya, and the Lord gave them, bibinigay na po, past tense, gave them rest roundabout according to all that He sware unto their fathers, and there stood not a man of all their enemies before them. The Lord delivered all their enemies into their hand. Nung sila po ay faithful pa sa Panginoon, walang pwedeng maging kalaban outside. Walang tatalo sa kanila. Next, verse 45. There failed not aught of any good thing which the Lord had spoken unto the house of Israel. Ilan po ang natupad? All came to. Ang Joshua po, isinulat po ang Joshua during this period na sila po'y nasa land na o pagpasok sa land. Yung 5 books po, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, ito po yung 5 books na isulat po ito during their wilderness days for 40 years. Habang naglalakbay, I believe so, na isulat ni Moses po yung 5 books, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Kaya, pagpasok po nila dito sa land, meron silang tinatag na Book of the Covenant. Ito rin tinatag na Book of the Law. What's the purpose? The purpose is, nung sila po ay nag-settle do sa land, ibig sabihin, nabuo na sila as a nation, as a community, and natural, kailangan nila ng constitution. Pwede ba tayo maging bansa kung walang constitution? E di chaos, magulo. Kaya pag binasa mo itong 5 books na ito, it provides po yung lahat ng regulations kung paano sila mabuhay as a nation. And this is the law of God, binigay sa kanila. Yun lang pong ibig sabihin nun. And this is their covenant with God. Ito po yung sinabi ng Diyos sa kanila, paglabas sila sa Egypt, nang punta sa Mount Sinai, kausap ang Diyos, di ba, nagpakita ang Diyos through what? Cloud. Di ba? Pag binasa niyo po yung Bible niyo, every time na ang Diyos ay nagkakaroon ng public appearance sa mga Hudyo, anong nakikita nila? Body? Cloud. Psalms chapter 1. Anong sabi ng 1? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Ano yung sabihin? Ano yung counsel? Words. Instruction. Pinagpalada yung taong nabubuhay na hindi ayon sa salita ng mga tao. Ungodly man po, tao, ungodly naman yung tao eh. Pag ang tao po, yung kanyang counsel hindi galing sa Bible, counsel ng ungodly yun. Nagmumura eh. Hindi yun ang pinag-usapan dyan. Ang pinag-usapan yung salita ng tao laban sa salita ng Diyos. Kaya sabi ng 22, saan mo makukuha yung salita ng Diyos? Ayun, 22. But His delight, ano yung delight? Pag sinabing delight, yung flavor sa month na ito, ano? Yun. Yung favorite, masarap na panlasa yon, sabi niya. His delight, yung kanyang kasiyahan, yung kanyang kaganapan ay nando sa ano? The law of the Lord. Nasaan yung law of the Lord? Ito po, sa kanyang salita. Look at this. He meditate, day and night. Pag sinabing meditate, pansin niyo yung kambing. Pag kumakain ng kambing, isang nguya ba, nilululo niya agad? Hindi, matagal nginunguya. Kumbaga, kinakatas niya yung lasa. Yun po yung sinabing meditate. In your mind, nandun yung salita ng Diyos, iniisip-isip mo yun. Hindi mo maintindihan, nagtatanong ka sa sarili mo, Panginoon, pakita mo sa akin ang katotohanan. Buong araw, hindi naman sabing buong araw, maupo ka na lang, yun lang ginagawa mo, hindi. Kahit anong ginagawa mo sa mundo ito, nasa isip mo pa rin yung salita na yun. Hindi nawawala yun. Until God will give you the understanding. Ibig sabihin, kinakausap mong Diyos the whole day. Kaya yung GC natin na ng Bible School, ang unang nakikinabang po doon ako. Kasi bago ko mag-post, inaaral ko eh. There are times, sabi nga kay Mrs. ko, sabi mo, alam mo, sa edad ko ito, 65 next year, mamamatay na ako, ganito pa rin ako. You're not perfect. Minsan mainitin na ulo mo, minsan buwisit ka rin.
Kasi may kinatatakutan ka rin. Pero you keep on digging. Nasiset yung mind mo pagka nag-umpisa ka uli magbasa, aralin. Nasiset yung isip mo na naman. Nawawala ka naman sa state of mind na buwisit ka. Pag bumalik ka sa Word of God, nawawala ka doon. Dito ka na naman. Ganun po tayo. Never stop reading, believing, kasi inyo-neutralize niya, i-guide tayo sa tamang state of mind. Walang perfect po sa atin. I myself, marami pong error. Pero pag bumalik ako sa Word of God, nako-correct na naman. Yun po yung ating daily life. I hope you're getting it po. Yun po yung totoo. Tama. Kaya ang sabi niya, in His law, that He meditate day, and you will see God's blessing in your life. God will never forget you. In my 30 years po, yan po yung nangyayari sa akin. At wala kang pwedeng ituro na ibang naggalaga sa buhay except God Himself. Why? Because His law is my delight. And hindi nawala sa isip mo yung kanyang salita. 3 po. And he shall be like a tree planted by the rivers of water. Alam niyo na yun, yung kahit tag-init, natutuyo na lahat ng halaman, pero yung puno na malapit sa ilog, mayabong pa rin. Kasi may tubig. Yung tubig po, simbolo sa atin ng salita ng Diyos. That bringeth forth his fruit in his season, his leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. That's the Bible. Now, so with that po, amount po ng ating natututunan sa Bible, napakarami po talaga. Kaya kung magkaka-appetite kayo talaga, maintindihan nyo talaga maliwanag po yung Biblia ngayon. Now, so, from Israel, nando sila, binigay lahat ng promise, pero yun po ay condition upon the blessing and cursings. Ang problema, naging obedient ba sila? Tingnan nyo, Exodus 19:11. And be ready against the third day, for the third day of the Lord will come down in the sight of all the people upon Mount Sinai. Sabi niya, Moses, ihanda mo yung mga tao sapagkat sa ikatlong araw, bababa yung Panginoon na makikita ng lahat doon sa Mount Sinai. Alright? Nangyari ba? Ito po. Verse 15. And he said unto the people, be ready against the third day, come not at your wife. 16. Ito na yung pinaka-third day. And it came to pass on the third day in the morning, there were thunders, lightnings, a thick cloud upon the mount, and the voice of the trumpet exceeding loud, so that all the people that was in the camp trembled. Anong nakita? Narinig, thunders, lightnings, tsaka thick cloud, trumpet. Pag binasa niyo po yung Exodus 19:16, yan po yung nasa 1 Thessalonians 4:17. Yung pagdating ng Panginoon, trumpets, earthquakes, etc. Cloud, right. Then, what happened? Okay, so nagpakita ang Panginoon. Verse 18, and Mount Sinai was altogether on a smoke. Because why? Because the Lord descended upon it in what? Fire. And the smoke thereof ascended as the smoke of a furnace, and the whole mount quaked greatly sa time na yon. Pag tinignan niyo yung 1 Thessalonians 4, yung coming of the Lord, pareho yung mababasa. Earthquakes, trumpets, clouds, pareho. Yung promise coming niya kay Paul at sa believer that time. At this time, bumaba yung Panginoon in that sense po ng imagery. Wala pong bodily, walang bodily appearance dyan. Saan ka makakikita ng bodily form sa cloud? Diba? Ngayon, pagdating po dyan, nagbigay ang Diyos kay Moses ng mga salita at mahaba po pag pinabasa ko. At 3 times siyang tinanong yung mga Israelita, agree ba kayo? 3 times sumagot yung mga Israelita, yes, and we will be faithful in all the words that Moses said. Opo, Panginoon, magiging masunod kami sa lahat ng sinabi mo kay Moses. Kaakibat po doon yung kontrata, parang, di ba, pag yung mga nagsasangla, nangungutang, pagpunta sa bangko, di ba, pumipirma ka? Kontrata. Minsan may maliliit na letra sa gilid, di mo binabasa kasi nagmamadali ka eh. Yung pala, sangkatutak palang penalties yun pag hindi ka nakabayad sa oras. May penalty pala. Ganun yan. Kung kayo'y maging obedient, punong-puno kayo ng pagpapala. Pero pag kayo tumalikod sa aking salita, punong-puno kayo ng sumpa. Basahin niyo po yung Deuteronomy 28 hanggang 32, nandun po yung tribulation. Nandun yung pangakong aalisin sila sa lupa. Nandun yung time na magiging cannibal sila doon kasi walang makakain sa panahon ng
Nandun yung sumpa na lulusubin sila ng ibang bansa para sakupin at palayasin sila. Nandun lahat yun. At yun po ang nangyari at pinapaniwalaan ng marami hanggang ngayon. Kanino ba nakalagay yun? Para kanino ba yun? Hindi tayo kasama doon. Yun po ay kasunduan ng Diyos at ng mga Israelita na 3 times silang nag-yes. Parang yung mag-asawa, magpo-propose ka sa misis mo, will you marry me? Ganun ang ginawa. Kaya nung nag-yes sila, nagkaroon ng covenant, itinuring ngayon sila yung mag-asawa. At bilang asawa, itinira sa kanyang bahay. Sa sandaling panon, yung isawa, kumuha ng ibang lalaki. Sino yun? Una, yung 10 tribes. Dahil may kinalo niyang lalaki, anong ginawa ng Diyos? Pinalayas, dinivorce. Kaya nawala yung 10 tribes sa panahon ng 722 BC, sa panahon ng Assyrian Empire. Pagdating ng 6500 BC, nakipagkalo niya rin yung dalawang natitirang tribu, si Judah at si Benjamin. May ibang Diyos-Diyosan. Anong ginawa? Pinalayas din yung dalawa. Nasaan sila? Nagkalat. Yun ang time, 605 BC, dinala sila dito. Meron pa bang nation? Meron pa bang kingdom? Wala na. Nandito sila ngayon. 604, bumalik si Nebuchadnezzar. Sa history po, binalik na hari si Jehoiakim. Yan din ang time ni Jeremiah. Hari si Jehoiakim, nagalit siya kay Jeremiah kasi Jeremiah maraming sinasabi laban sa kanila. Kasi ang gusto ni Jeremiah, bumalik sila sa Diyos. Kasi papalapit yung pagkawasak ng Jerusalem. Ayaw na yung katotohanan kasi akala ni Zedekiah ang magbibless sa kanya yung Babylon o kaya yung Egypt. Hindi naniwala. Pero si Jeremiah po, kinamuhian. Lahat ng propeta po sa Old Testament, kinamumuhian nila ngayon. Ganyan din ngayon. Pag nagsasabi ka ng totoo ngayon, galit yung maraming tao. Lalo na yung mga pastor. Bakit? Mawawala sila ng business. Mawawala sila ng control. Pag nakita niyo pong katotohanan, aalis kayo sa mga relihiyon na yan. Kasi ginagawa kayong mga ng mga raming pastor. Marami nagagalit po sa akin sabi ko, di pakita niyo mali yung aking tinuturo. Ang tagal ko na pong nagpo-propose ng symposium sa mga naninira sa akin, ni isa walang gusto. Kayong mali. Bahala kayo sa buhay niyo. Maraming taong nadadaya sa mga relihiyon dahil maling unawa. Now, ito po yung time, 603 BC, na naginip si King Nebuchadnezzar. Yung panaginip niya, hindi niya sinasabi kahit kanino. Biglang lumapit yung mga false teachers ng Chaldeans, yung mga hula, yung mga manggagaway, mga mandaraya. I-interpret namin nga, sabi ng panaginip mo, Haring Nebuchadnezzar. Ganyan po yung maraming pastor ngayon. Kala mo, alam nila. Wise si Nebuchadnezzar. Hindi. Sabihin niyo muna kung ano yung panaginip ko. Pag di nyo nasabi, pupugutan ko yung lahat ng ulo. Di nakapala sila. Sabi, wala pong makakapagsabi ko anong panaginip niyo. Walang taong magsasabi ko anong panaginip mo, Hari. Wise si Nebuchadnezzar. O sige, handa lahat yan. Pugutan ang ulo lahat yan. Dumating si Daniel. Sabi niya sa servant ni Nebuchadnezzar, ba't papatayin mga yan? Merong pwedeng mag-reveal kung ano yung panaginip ni Nebuchadnezzar. Subukan mo kami, sabi niya. Kinuwento, sinabi, sige, pakinggan natin. Tinawag ni Nebuchadnezzar yung tatlo. Yung tatlong tinapos, di ba? Nag-meeting sila. Ganun naman dapat nag-meeting yung mga anak ng Diyos pag may problema. Ako'y nagtataka sa maraming pastor. Lalo na yung mga nagsasabing kaligtasan nyo si Kristo, pare-pareho naman tayong sinasabi nating kaligtasan. Pare-parehong naniniwala tayo sa Biblia. Bakit ayaw niyo makipag-aral sa amin? Ino-offer ko yung sarili ko, ituro niyo sa akin, parang awa niyo na kung ano yung mali sa turo ko. Ipapakita ko sa inyo, alam ko, sabihin niyo kung anong mali. Ayaw. Sisiraan pa ako sa pulpito. Sabi ko, klase mga tao ito. Ganon din to, sa Biblia, yung mga magkakapatid sa Panginoon, nag-uusap. Pinag-usapan nila. At pare-pareho nilang hiniling sa Panginoon, bigyan sila ng wisdom. The good thing, binigyan ng Diyos. Anong sabi niya? Daniel 2, tinan niyo. Tinan yung 28. But there is a God in heaven that what? Revealeth secrets. Yun ang the best. Ngayon po, wala nang mystery sa mananampalataya. Sa mga hindi mananampalataya, punong-puno yan ng hindi nila naintindihan. Tinan niyo. Deuteronomy 29:29 muna bago tayo dumako dyan. And you will see how blessed we are pag nakita niyo yung hiwaga na nireveal sa'yo. Ano sabi? The secret things belong unto the Lord our God.
Pag tinanong mo yung pastor at hindi alam ang sagot, alam mo kapatid, ang sabi ng Deuteronomy 20:29, yung mga lihim ay sa Diyos lang yon, kaya wala makakalam. Palusot mo lang yan. Pero nung sabi ng Amos 3:7, tinan nyo, Amos 3:7, surely the Lord will do nothing but He what? Revealeth His secret unto His. Yun palang secret. Yes, secret yan. Belong unto the Lord. Pero, nire-reveal niya yan. Parang tayo. Di ba meron kumisan meron kayong mga sikreto? Tama? Meron kayo? Binobroadcast niyo ba yun? Secret nga eh. Pero may pinagsasabihan ka niyan. Tama? Sino? Mrs. mo, mister mo, tatay mo, nanay mo, boyfriend mo, girlfriend mo, kung meron. Di ba? Kasi best friend. Sila yung mga closest people. Tama? Sila lang ang napagsasabi mo ng sikreto. May sikreto pero sinasabi. Sa Diyos ganun din. May secret ng Diyos pero nire-reveal niya yan sa mga lingkod niya. Kaya kung lingkod ka ng Diyos, i-reveal ng Diyos sa iyan, hindi yan mananatiling secret. Kung convenient lang. Yung secret things belong to the Lord kaya walang makakasagot. Hindi totoo yun. Yung Bible po, nireveal na lahat ng secret dito. Sa pamagitan nino. Alam niyo na ba? At yung secret po na yun para sa inyo, para sa atin. Then Ephesians 3:1, for this cause. Dahil dito, sabi niya, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you, hindi man sa Israel for you, Gentiles ba tayo in the flesh? Yes. Bakit? Verse 2, if, yan po yung mahalagang word, conditional. Kung narinig ninyo yung pagkakaloob of the grace of God which is given me kay Paul, para kanino? Siniin nyo? Gentile, sa atin yun. 3, how that by what? Ang revelation po, yun yung making known of the what? The mystery. Meron pa mang mystery. Kung ikaw ay kay Kristo, wala na kasi nireveal na sa'yo, lalo na Gentiles. At isinulat pa. Tama? Ibig sabihin, malapit ka sa Diyos. Hindi ka stranger. Ang stranger, hindi niya dapat malaman ang sikreto. Ang nakakaalam na sikreto, yung malapit sa Kanya. Tama po ba? Malapit ka ba sa Diyos? Nasa Diyos ka ba? O dapat alam mo yan. Kasi nireveal na. Kaya ang sabi ng 4, whereby, when ye, binabasa mo ba? When ye read, ye may what? Ayun ang ibig sabihin po, pag nauunawaan mo, kinakausap ka pa ng Diyos. Pag di mo naintindihan, teka muna, baka di kinakausap ng Diyos. Diba? That's one way of Ephesians 3:16 sa baba, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the what? In the where? Nasa yung inner man ng believer. Nasaan yung inner man? Dito, yung inner man. Ito yung outward man. Yung inner man natin nandun. Kaya yung believer, open yung understanding mo sa truth of God. Ay naku po, yan ang bagay na hindi pwedeng lagyan ng presyo. Hindi pwedeng mabili yan sa SM o sa palengke ng 4 kilo. 4 kilo, 1 kilo ng mystery. Wala ka mabibiling ganyan. Kahit na marasak katutak ang pera mo. Nama nyo? Kaya mahalaga po ito natin nakita. Balik tayo. So, 605, si Daniel nandun na sa Babylon. 604, si Nebuchadnezzar kasi nilusob ang Egypt, dumaan muna sa Babylon, pinulot si Jehoiakim, si Daniel, dinala sa Babylon. 604, bumalik uli sa Jerusalem, inupo bilang king si Jehoiakim. Yun ang time ni Jeremiah, nagpipreach sa kanila. 603 na naginip na si Nebuchadnezzar. Yung panaginip na hindi niya sinasabi. At binigay unawa ng Diyos ko na yung panaginip na yon. Ang maganda, dahil mayroon na mag-i-interpret, hindi natuloy pugutan ng ulo yung mga nagmagaling kanina. Dapat pasalamat sila kay Daniel, di ba? O sige, isuspended muna yung pugot ng ulo. Pag nasagot ni Daniel, pasalamat kayo sa kanya, hindi kayo mapupugutan ng ulo. Ano sabi? Daniel 2, eto na, sinabi na niya. Verse 36 ba? O sabi niya, eto na yung panaginip mo. Ano yan Deciding factor yan kung di mapupugutan na ulo sila. This is the dream. And we will tell the interpretation thereof before the king. Dalawang item. Yung panaginip na ayaw sabihin ni Nebuchadnezzar, sasabihin ni Daniel. Pangalawa, ibibigay yung ibig sabihin naman nun. Una, ayun, nakita. Thou, O King, are the King of Kings. Imagine, King of Kings, 37. Thou, O King, are the King of Kings, for the God of heaven, look at this,
For the God of heaven hath given thee a kingdom, power, strength, and glory. Saan galing yung power ni Nebuchadnezzar? Sa Diyos. Si Nebuchadnezzar at that time, hindi kalaban ng Diyos. Ang kalaban ng Diyos at that time, Israel. Kasi gagamitin siya para hatulan yung Israel. Dahil nga, nandun na sila sa cursings at that time. Kaya wala na yung nation eh. Next verse, 38. Thou art this head of what? Gold. Yung head na yan, ang quality ng metal niya is what? Gold. Pag sinabing gold, matibay yan. Hindi mo pwedeng ma-destroy yan. Magpapalit lang ng, di ba yung gold, pag ano mo, malambot, hindi masisira yan. Magpapalit lang ng form. Alright? Next one. 39. And after this shall arise another kingdom inferior to thee, and another third kingdom of brass, which shall bear rule over all the earth. 40. And the fourth kingdom, tuloy-tuloy na po yan. You have gold, yung Babylonian, the head. Tapos sumunod po yung silver, nandiyan ang silver. Ito yung Medo-Persian Empire. Tapos yung belly and thigh is the Greek Empire. And then yung leg at saka yung feet is iron and clay. 600 BC, nag-exist po yung Babylonian Empire that ruled the known world sa panahon na yon. After that, lumabas po yung Medo-Persian Empire through King Cyrus. Ito yung nagpalaya sa mga captives at ibinalik sila sa land. Alright? 600 BC, 500 BC, 400 down the line hanggang 1st century. Greek Empire, sino yung famous person sa Greek Empire na nag-rule sa buong mundo? Ang sabi niya, there is no more world to conquer. Sino yun? Yes, Alexander the Great. Alright, ngayon, yung Bible po natin, kaya masarap aralin, basahin, hindi lang yan religious, no. The Bible is an educational book, history, math, geography, language, andyan lahat. Kaya kung Bible reader, lalo na yung mga estudyante po, mas meron kayong edge sa mga klase nyo, kaya sa teacher nyo, kung alam nyo yung, especially the King James Bible. Kasi pati history ng language, makukuha mo, paano na-develop yung English language. Bakit ang English language is combination of many different languages? Paano may history yun? Kanya yung word sanctification. Meron bang word sanctification before that sa English language? Wala. Kasi yung word na yon is a combination of Latin at saka English. Sancti means purified. Sanctification, naging buong English language. Kailan? Nang pumasok ang Roman Empire sa England, nung in-invade ito, nagsama yung language nung invader at saka nung local dialect, local language. So na-form yung Latin and English na sanctification. Naging English language. Daniel 2 verse 34. Ito na po, ini-interpret ni Daniel yung image. At yung last part ng image, ito, ano mangyayari? Thou sawest still that a stone was cut out without hands. Sa Bible po, pag nabasa niyo yung without hands, ibig sabihin, it is not of any human origin. It is of eternal origin. Without, hindi gawa ng tao yan. Sino daw nakita? Thou sawest still that a stone was cut out without hands, which smote the image upon his feet that were of iron and clay and break them to pieces. Imagine, kung ikaw ay nasa panahon ni Nebuchadnezzar, maintindihan mo ba yan? Image, tapos merong dumating na bato, yung bato tumama sa paa. Ano ngayon? Malaki bang damage yung maliit na bato? Tatamaala yung paa? Di mo maintindihan yan. Pero sabi, nawasak yan. Then 35. Then was the iron, the clay, the brass, the silver, and the gold broken to pieces together, and became like the chaff of the summer threshing floors, and the wind carried them away, that no place was found for them, and the stone that smote the image became a what? Great mountain, and filled the whole earth. Tanong, Brother Ray, ibig mo sabihin, natupad na yan? Tingnan natin ng Bible. So, ano yung mahalaga dito sa feet? Yung iron, yung clay, at saka yung stone. Dumating na ba yung stone? Dapat, pag dumating stone, nandun yung feet. At yung feet is composed of iron at saka clay. Alright. Sa mga viewers po namin, yung mga critic ko dyan, makinig kayo, basahin niyo yung Bible nyo. Specific po, sino yung stone? Acts 4, tinan nyo. Verse 11. This is the stone.
Kailan yung this? Sa future ba? Simple grammar po yan. Pag future ang tinutukoy mo, anong gagamitin mo demonstrative adjective? This? Kabubuhan naman yon. Pag future yan, that. Tama ba? Sa time ni Peter. Kasi ang nagsasalita dyan, si Peter. Ang sabi niya, concerning Christ ang pinag-uusapan, Jesus Christ. This is the stone which is set at naught of you builders, which is become the head of the corner. Sino yung stone na tinutukoy dyan? Si Jesus Christ. Pag binanggit yung stone, ang isang Hudyo, babalik ang isip niya dito sa prophecy nino. Dito. Kasi may nangyari dito. Tama? Yan si Peter, sinasabi niya, dumating na yung stone, which is Jesus Christ. Ephesians 2, verse 20, tinan niyo. And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the what? The chief cornerstone. Dumating na ba yung stone? It was prophesied by 603 BC. Yung history po will never lie. Dumaan sa maraming empires. Hanggang dumating sa time ng feet, doon dumating stone. At ang feet ay yung alin? Anong katibayan natin? Eto, tinan niyo ba po, sulat niyo, Luke chapter 2, verse 1. And it came to pass in those days that there went out a decree from who? Sino yan? Familiar ba kayo sa history ng Roman Empire? Dapat. Sino yung Caesar Augustus? Alam niyo, pag Bible reader ka, Bible student, dapat alam mo yan. Mahalaga kasi, kaya yan kayong kapanganakan ni Jesus Christ. Sineselebrate pa nga yung birthday Kristo ngayon December na. Dapat alam mo yan. Ano sabi? It came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. Ito yung time, naglabas ng batas si Caesar Augustus para lahat ng mga Hudyo bumalik sa kanilang lugar ng pinanganganakan. At isa dyan, si Joseph at si Mary na taga Bethlehem. Wala silang magagawa kundi umuwi sa Bethlehem. Pag uwi ni Mary sa Bethlehem, anong kalagayan niya? O baba tayo. Luke chapter 2 verse 5. To be taxed with Mary's spouse wife being what? Ay siya, kagampan ni Mary sa ating Panginoon Jesucristo, walang choice kundi umuwi sa Bethlehem. Tingnan niyo yung 4. And Joseph also went up from Galilee out of the city of Nazareth into Judea unto the city of David which is called Bethlehem. Alam niyo po, pag binasa mo yan, mag-iisip ka, bakit bumalik sa Bethlehem at ipapanganak yung Panginoon doon sa Bethlehem? Bakit? Kasi po nakahula din. Micah 5:2, tinan nyo. But thou, Bethlehem Ephratah, though thou be a little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he comfort unto me that is to be ruler in Israel. Naihula po yan in the latter part ng kingdom, and yet, sinong tumupad? Sinong ginamit ng Diyos para tumupad? Believer ba si Augustus? Pagan? Emperor? Hindi niya alam, ginamit siya ng Diyos. Ganyan ka-powerful po ang Diyos. He can use anything to fulfill His what? Purpose. Alam ba ni Caesar Augustus yung prophecy? Hindi. Romano yan Pero, gumawa siya ng batas unknowingly. Ginagamit siya ng Diyos, hindi niya alam. Pinwersang umuwi ni Joseph at ni Mary sa Bethlehem, and at that time, kagampan at manganganak sa Bethlehem. Pambihira po yan mga kapatid. Pwede bang pagbalikin ng Diyos? Meron bang bagay na pwedeng itago ka sa Diyos? Hindi mo pwedeng i-fake yan Hindi mo pwedeng paglaruan ng katotohanan. From this, makita niyo yung wonders, yung blessing at power ng Diyos po Now, ang tanong, balik tayo sa Luke chapter 2 verse 1. Time period, kailan iniutos na umuwi sa Bethlehem at manganak si Mary sa panahon nino? Ayan Caesar Augustus. Yun po yung iron. Tingnan mo yung feet. Sino yung feet? The Roman Empire. Rome. Yun pong Rome yan. Alright? Kaya lang, bago ka dumating do sa iron, yung history ng Roman Empire dapat alam mo. Sabi ba naman nung dispensational teacher na kaibigan natin hindi mo kailangan na history para makita ng katotohanan. Kaya yung mga nakikinig sa iyo, walang alam sa history Kaya nanghuhula lang kayo sa interpretasyon. Paano mong tinawag na iron and clay? Anong period of time yan? Period of time nino. Ang Roman history number 1, nag-umpisa sa monarch. Sino yung king ng Rome? Bakit tinawag na Rome? Yun, si Romulus. Kaya naging Rome. Isang community lang, may king. Later on, naging republic, composed of senate, right? And from there, may lumabas, number 3, sino? Instead of
local national, naging empire, naging military empire, sino lumabas? Julius Caesar. Sa tatlong period of history, bakit tinawag na iron? Hard. Bakit naging hard? Because they start to conquer yung nations. Doon nag-rule yung military empire ng Roman Empire. Nag-umpisa kay Julius Caesar. Pero one. Sino yung sumunod? Yun. Si Augustus Caesar. Kaya pinanganak si Jesus Christ sa time nino. Augustus Caesar that ruled from 27 BC hanggang 14 AD na yan. So between this period, pinanganak si Jesus Christ. Doon sila umuwi ng Bethlehem. Doon nanganak si Mary sa Bethlehem. Kaninong time? Caesar Augustus. Kaya, ang estimate, though walang maliwanag na record, pero very sure na yan, sa time ni, ni Caesar Augustus, pinanganak si Christ between 6 to 4 AD. Sino yung number 3 na sumunod na emperor ng Rome? Tiberius. Dito naman sa time na ito, pinako yung Kristo. 30 AD. Dahil sa pinako sa time ni Emperor Tiberius. Pagkasunod ng Tiberius, sino sumunod? Caligula. Number 5, sumunod? Claudius. Number 6, sumunod? Nero. Number 7, sino? Galba. Ako'y nakatitiyak na yung fulfillment, balikan niyo yung Daniel 2:34. Kaya masasabi natin, dumating na yung Kristo noong 70 AD. Etong dahilan. Tingnan yung 34. Thou sawest till that a stone. Sino a stone? Was cut out without hands, which is what anong image? Ito. Composed of the 4 Gentile empires. Ano nangyari? And yung stone smote the image upon his feet. Kung ito yung stone, kailan sa tumama? Sa panahon ng Sa panahon ba ng head, ng breast, ng thigh, ng feet? Sa time ng feet. Sino yung feet? Roman Empire. In what specific time ng history ng Rome ang nangyaring pagtama ng stone sa feet? In the time of the iron, the military empire na nakilala yung Rome as the invader of many nations, di ba? Kailan yon? Nung pinanganak yung stone sa panahon nino? Augustus. Nung dumating ba yung stone, nando doon na ba yung iron? Nando na ba yung clay? Sa panahon ng feet? Yes. Sino yung iron? The 7 kings that formed the Roman Empire. The iron. Sino yung clay? Jeremiah 18, tinan nyo. Verse 1. The word which came from Jeremiah from the Lord saying, verse 2, Arise and go down to the potter's house. Ano yung potter's house? Yung nakakita na ba kayo ng, sa Ilocos marami yung gumagawa ng pot, tapos merong wheel, di ba? Anong ginagawa? And there I will cause thee to hear my words. 3. Then I went down to the potter's house, and behold, he wrought and worked on the wheels. Yung bang may umiikot na yun, nandun yung pot, sinisipa-sipa yun para umikot, pinoform yung pot. Kung maganda yung putik niya, yung clay, magandang lalabasan. Pero pag punong-puno na impurities yung clay, ano mangyari? Hindi mawawasak. 4. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. Sino yung potter? Sino yung gumagawa dyan ng pot? Yung Diyos. Ano sabi? Yung vessel daw na nasa kamay niya, marred, nasira. Nasa kamay ng Diyos, nasira. Why? They have their own disobedience. So he made it again another vessel as seemed good to the potter to make it. 5. Then the word of the Lord came to me saying, verse 6, yan. O house of Israel, cannot I do with you as this potter, said the Lord? Behold, as the clay is in the potter's hand, so are ye in mine hand, O house of Israel. Okay. Sino uli yung stone? Kailan sa dumating? Sa time ng Rome with Augustus. Tama? Sino yung clay? Yung apostate Israel. Nagharap-harap pa silang tatlo? Yes. Balikan nyo, Daniel 2:34. Thou sawest till that a stone was cut out without hands, which smote the image upon his feet, that were of iron and clay, and break them to pieces. Nangyari na yan, hindi pa. 35. Then was the iron, Rome, the clay, apostate Israel, the brass, Greek Empire, the silver, the Medo-Persian Empire, and the gold, Babylon, broken to pieces together, and became like the chaff of the summer threshing floors, and the wind carried them away, that no place was found for them,
And the stone that smote the image became a what? Ano ibig sabihin? And filled the whole earth. Nung dumating stone, ano nangyari sa image? Nawasak yung Gentile empire. Sino yung nag-rule sa kingdom? Yung stone, and it ruled and became a great mountain. After 70 AD, ano nangyari? Nakilala ba si Jesus Christ? Yun bang mga nations na hindi nakakilala, na-convert? Yes. Saan ka pupunta ang lugar ngayon na hindi kilala si Jesus Christ? Meron ba? Wala. Kahit yung mga communist nation, meron mga nakatago dyan. At alam nila. This is the way to approach po yung book of Revelation. Tignan yung Revelation. Ang Revelation po, hindi naintindihan ni Eusebius sa history po, hindi naintindihan ng mga early church fathers kasi full of symbolism. Pero tingnan niyo yung Revelation 1:1. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass, and he sent and signified it by his angel unto his servant. Ano daw yung laman ng Revelation? Things which must, o sa Tagalog, ano ibig sabihin? Yung laman ng Revelation, ano? Things which must shortly come to pass. Oh, kailan sinulat ni John yan? Mamaya papakita ko. Mula nung sinulat ni John, kailan daw magaganap? Oh, kaliwanag nun, di ba? Verse 3 pa, tingnan nyo. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein. For, mahirap bang maintindihan yan? Yung time at hand ba? Thousands of years, hundreds of years? Sa Tagalog, abot kamay, abot kamay. Nung nagsasalita, hindi sa atin. Nung nagsasalita, nung sumulat. Tama ba? Doon pa lang sa introduction, sa opening chapter, ano sabi niya? Must shortly come to pass, the time is at hand, and I will come quickly, ang sabi niya. Alright? So kung nagbabasa ka ng libro, sinasabi diyan, ang lahat ng mababasa mo dito, shortly come to pass, and it at hand. Tama. Sa closing, ganun din. Tingnan mo, Revelation 22. And he said unto me, these sayings are faithful and true, and the Lord God of the holy prophet sent his angels to shew unto his servants the things which must shortly be done. Yung nabasa mo dyan, ang sabi niya, magaganap na sa madaling panahon. 7. Behold, I come. Yung quickly ba, hundreds of years? Magaganap na madalian. Alright? Mahaba, pero anyway, yung laman ng Revelation, yung laman po na mababasa natin sa Revelation, these are the events na nangyari from the tiny Christ, okay, hanggang 66 AD and 70 AD, eksakto pong 3.5 years. Sa period po na ito, dyan po ibinagsak yung, dyan mababasa po pag binasa niyo yung seals, trumpets, at saka yung vials. Lahat po na ito, binagsak sa Jerusalem. Nag-start ng 66 hanggang 70 AD, natapos po yung pagbagsak ng lahat ng parusa ng Diyos doon sa Jerusalem. Kaya tamang-tama, nung dumating yung stone, sa time nung iron, sa time nung clay. Si Jesus Christ dumating, sino yung kalaban niya? The Roman Empire at saka yung, yes, may power ba yung Israel kung wala yung Roman Empire? Sino nagpapako kay Kristo? Sino nagsabing, ipako yan? Sino? Israel. Sino nag-utos para ipako? Rome. Kaya maliwanag po yan, nang dumating yung stone sa time ng feet, Roman Empire, ng iron, military empire, at ng apostate Israel. Sila ang kalaban ng Kristo. Ang Antikristo, yung base, picture ng Roman Empire at saka ng Israel. Yung tataka ng 666, hindi po literal ng number yon sa forehead at saka sa hand, it only symbolizes what you believe. Whom you believe is that you're going to do whatever be that by whom you believe. Ano yung sabihin? Kung anong pinaniwalaan mo, yun ang gagawin mo. Pinaniwalaan nila yung kalaban ni Kristo. We have no king but Caesar. Sino susundan nila? Sino nagpako kay Kristo? Sila. Kaya tanungin nyo, ano pa ba yung mahigit na kasamaan ng pwedeng gawin ng Antikristo kay Kristo na hindi nagawa sa panahon niya? Pinahirapan nila, binugbog nila, dinuraan nila, hanggang ipakot, pinatay nila. Sino pumatay? Yung mga Antikristo, yung Satanas. Yung Satanas po, pinatay na yun ng Kristo. Kung anong Satanas ang pinapaniwala mo, patay na yun. Alisin mo na sa isip mo, wala na yun. Makikita nyo po next time. Okay?